Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng The Correspondent. The nominees for DBM Secretary according to Mr. J. Sonza. Kasi ilang buwan nang wala tayong acting lang or OIC lang ang DBM Secretary. May 3 years, so less than 3 years na lang ang Marcos admin. So kailangan niya ng permanent DBM. So sino-sino ang pinagpipilian na DBM Secretary? Okay. Ibinahagi ni Jason sa ang kanyang pananaw hinggil sa mga posibleng pangalan na ikinokonsidera para sa posisyon ng Secretary ng Department of Budget and Management. Kabilang sa mga nabanggit niya, sina, number 1, Nueva Ecija Representative Mika Swansing, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, at dating Marikina Representative Estela Kimbo. Gayunman, nilinaw na wala pa umanong opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang, kaya't nanatili pa lamang itong usapin at haka-haka sa ngayon. Ayon kay Sonza, ang mga nabanggit na individual ay kabilang umano sa mga pangalan na pinag-aaralan o ikinokonsidera para sa nasabing posisyon. Okay, tignan natin people who reacted. 2,400 nag-react, 1,900 ang tumatawa, 476 ay galit. Bakit tumatawa? Sa tingin ko, hindi sila believe dito sa tatlong pangalang nabanggit. Basa tayo sa mga comments. Michael White, sabi niya, inay ko po, mga salot. Bakit salot? Salot sa lipunan? Leonard Patian, teachers of billionaire. Aray mo. Sino yung teacher? Ang alam kong teacher, si Madam Estelle. Ano yung posibilidad na maging DBM Secretary si Teacher Estela? Palagay ko posible dahil ano siya dikit siya sa administrasyon. Natalo nga lang siya And then, ang alam ko, economics professor ito So, may alam siya tungkol sa economics. So, okay siya. I don't know kay Congresswoman Swansing kung ano ang kanyang credentials. Si Congressman Terry Ridon naman, ano daw siya, Harvard graduate. Kaya lang, ano daw yun, peke daw yun, hindi daw regular course yung kinuha niya sa Harvard dahil nagbayad lang siya. Okay. Joel Lauron, it's like letting Dracula runs the blood bank. Roseler Rosendo, same corrupt faces, Niemas. Aguero Erwin Boyd, DBM as in Dilibama, like choosing between the devil and the deep blue sea. Akse Ronmads, paktay tayo dyan. Rolly Malupa, nako mga bugok, puro magic gawin. Oden versus, wala nang mapagpilian. Arnold Lubino, hindi na talaga makakabawi si PBBM. Okay, so speaking of makabawi, yung ratings ba? Dahil bagsak na bagsak ang ratings ng Pangulo. So, paano makakabawi? Sa tingin ko lang opinion ko ito, mababa ang ratings ng Pangulo, negative na, dahil dito sa corruption, na perception ng taong bayan, hindi siya determinado na habulin ang mga mastermind. Parang selective ba yung hustisya, yung gusto lang nilang imbestigahan at ipakulong, yun lang. Kaya lang may pinipili. Kaya lang, ito na.
kung makasuhan at mapakulong nila itong dalawang ito. Sino? Saldico and Martin Romualdez. Palagay ko makakabawi ang Marcos Jr. administration. Kahit ako, papalakpak, sasaludo ako, pupurihin ko ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. pag mapakulong niya itong dalawa. So ano ang likelihood na mapakulong? Una, si Saldico, ano na yan? May warrant of arrest na. Ang kulang na lang, paano nila mahuli, mapabalik sa bansa para maikulong? Kasi nandyan na yung warrant of arrest eh. Ibig sabihin, 50% na ang natapos na trabaho dito kay Saldico. Ang tanong, kaya ba ng Marcos Jr. administration na pawiin dito si Saldico? Yun ang challenge nila ngayon. Na sa tingin ko, mahihirapan sila. Sinasabi ko na itong si dating Secretary Manuel Bunuan na hindi na rin babalik katulad ni Saldico. Kailang nagkamali ako. Kaninang umaga, dumating na si ex-Secretary Manuel Bunuan. Naisip ko, bakit siya bumalik? Wala pa namang malakas na ebidensya laban sa kanya. Hindi katulad kay Saldico na may warrant of arrest na. Wala pa nga ang kaso si ex-Secretary Manuel Bunuan eh. Ito, pwedeng pangatlo ito na big fish. Itinoturing kong big fish itong tatlo. Saldico, Martin Romualdez, and ex-Secretary Bunuan. Pag napakulong nila yan, matutuwa na ang taong bayan. Makakabawi. Kaya lang Saldico alanganin. Si ex-Secretary Manuel Bunuan, mahina. Wala pa nga ang kaso as of now. So paano nila mapakulong? Martin Romualdez, ganun din. Walang kaso, mahinang ebidensya. Sinasabi nga ni Senator Lacson last week, as we speak, sabi niya, walang matibay na ebidensya laban kay Martin Romualdez except yung pahayag ni Gutesa, Orly Gutesa, but nawala naman si Gutesa, di wala na. So, good luck sa administrasyong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Siyang natagaan og yero. Sponsor aning film og daghang pasag blessings nga mabot sa iyang pamilya ug sa iyang mga alalay nga nagsakripisyo sa sapag atag ani nga sin. Daghang salamat sa tanan. Og karon mo na ni si kuya ang natagaan og yero. So mo na ni ang iyang balay. Og mo na ni ang iyang atupan nga iyang balay karon. So pila na ni katuig ya ang imong balay nga wala gid ka nakaatop. Pila na ni katuig pag tukod nimo? 5. 5 na katuig. Nga naman nga wala ka nakakuang gyud, walay budget. Short permanente sa budget kay. Oo. So makatop na ka karon niya. Ay makatop na gid kay naa may nag-sponsor. Oo. Kani duk-duk Ug karon naman na gid si kuya sa pag-atop sa iyang balay. O maayo na gid karon nga tan-awon nga maatupan. Salamat kayo sa Ginoo nga na blessings nga miabot sa kuha ug daghang salamat sa
nag-sponsor aning sin Mm. labi na nga 5 na katuig nga akong pagtukod aning balay na wala pagid ko nakaatop. Dagang salamat kayo sa nag-sponsor ani og sa iyang mga alalay nga nag sakripisyo aron lang matagaan nila ang sama kanako nga mga kabos ug unta dagang pang blessings nga mabot sa pamilya labi na sa nag-sponsor ani aron dagang pang mga sama kanako ang iyang matabangan. Salamat kayo.